Sa pagpapatuloy, pagkatapos ituro ni Left Guardian ang teknik sa prinsipe ay agad itong umalis. Subalit sa di kalayuan ay may dalawang nakamatiyag sa kanya. Hindi niya alam na matagal na pala siyang sinusubaybayan ni Red Hair at Head Guardian. Wika ng Head Guardian, magaling ka magpanggap na walang alam sa nangyayari. Tugon naman ni Red Hair, sino ba naman ako para suwayin ang utos mo? At isa pa ay ayoko nang makita ang dagang yon na labas-pasok sa lungga niya. Mukhang kailangan ko na ulit maglagay ng mga guwardya sa pangalawang palapag ng hallway, tutal mahaba-haba rin ang pinahinga nila. Tinanong naman ni Red Hair sa Guardian kung bakit masyadong maluwag ito sa Kadete 7, sagot naman ito na ginagawa ko lamang patas ang mga bagay-bagay. Napailing naman si Red Hair sa sinabi nito, kung gayon ay sinasabi mo ba na ang lahat ay karapatan mabigyan ng patas na pagkakataon? Habang papaalis ay sinabi ng Guardian, huwag ka magtanong sa mas mataas sayo. Tulad ng inaasahan sa Wind God, mawawala na lamang siyang bigla bago mo pa malaman. Kung gusto niya makatakas ay malamang walang paraan para maabyuten siya, wika ni Red Hair sa sarili. Napaisip naman ito kung sapat na ba talaga ang 2 linggo para maging patas ang mga bagay-bagay. Sa infirmary, si Dr. Jiang Yeong ay nagtataka kung bakit tulog pa ang prinsipe, dahil kadalasan sa ganitong oras ay gising na ito. Pero dahil ito na ang huling araw niya dito, malamang ay ito na din ang huli niyang pahinga ng maayos, dahil sa paglabas niya dito ay matinding laban na ang kanyang pagdadaanan, sabay alis ng doktor habang winiwika na magpahinga lamang ito. Bigla naman nagbigay ng mensahe ang nano, ang pagbabago ng iyong mga muscle fibers upang maangkop sa dancing butterfly technique ay halos 80% na bago matapos, at humigit kumulang 1 oras na lamang bago tuluyang mag-100%. 1 oras ang nakalipas, kasarapan ng tulog ng doktor nang bigla siyang napabalikwas, at agad na tumakbo patungo sa prinsipe. Pagsilap niya ay agad na tumambad sa kanya ang nagsusukang prinsipe. Nagtataka ito kung bakit bigla na lamang itong inapoy ng lagnat at nagsusuka ang binata. Paglaon ay agad niya itong hiniga sa kama at nang pulsuhan niya ito ay napaisip na naman siya. Dahil natutulog lang naman ito, subalit ang pagtibok ng pulso niya ay sobrang bilis, na halos umabot ito sa kanyang limitasyon. Ilang sandali lamang ay naging maayos na ulit ang kalagayan ng prinsipe, halos questionin na ng doktor ang sarili niya dahil hindi niya man lang alam ang mga nangyayari. Napakamot na lamang ito ng ulot, sinabing hahayaan na lamang niya ito matulog, maya-maya pa'y gumising na ang prinsipe. Sa pagbangon nito ay agad niyang sinubukan ang lakas ng kanyang kamao. Natuwa naman ito, dahil ang laki ng pinagkaiba nito bago lumipas ang 6 na oras. Isip niya, ngayon ay alam ko na kung gaano katagal nag-ensayo ang Left Guardian. Naalala naman niya kung paano pinakita ng Left Guardian ang teknik, sa bawat galaw nito ay halos maglabas ito ng hangin. Napahanga naman ang binata dahil kahit hindi ito gumamit ng inner energy at tanging codified fighting form lamang ay nakakabuo na ito ng malakas na hangin. Agad niyang tinanong ang nanomachine kung nascan ba nito ang ginawa ng Left Guardian, tumugon naman ito, nascan niya ang lahat. Sinabi naman ng Left Guardian, ito na ang huling araw nating magkasama, gusto ko pa sana ituro sa'yo ang codified fighting form, subalit sa talento mo ay sigurado akong magagawa mo itong matutunan kahit sa demonstrasyon lamang. Yumuko naman ang prinsipe at nagpasalamat sa lahat ng itinuro nito. Nagbigay naman ang Left Guardian ng isang paalala, winika nito, ang lahat ay magiging mahirap na sa oras na bumalik ka na sa academy, kaya lagi mong tandaan huwag kang sesuko. Sa isip naman ng prinsipe, kahit papaano ay mayroong isang tao na panig sa akin sa academy na ito, hindi ko maaaring biguin ang aking guro. Sa kasalukuyan, sinubukan niyang isagawa ang unang codified fighting form ng dancing butterfly technique at halos ito ay katulad na ng kay Left Guardian. Nang susubukan na niya ang second form ay napahinto siya dahil nagawa niyang maramdaman ang tao sa hallway. Nagtataka siya dahil hindi niya alam kung kailan pa lumakas ang kanyang pandama. Naisip niya maaaring dahilan nito ay ang resulta ng pagbabago ng kanyang katawan na isinagawa ng nano. Natuwa siya dahil tamang-tama ito dahil ito na ang araw ng pagbabalik niya sa academy.
Sa pagpasok ng doktor ay tinanong niya ito kung naghahanda na ba ito dahil palabas na ito. Sumang-ayon naman ang binata, isip niya na si Dr. Jiang Myeyong pala ang naramdaman niya sa hallway. Nang makabihis na ang prinsipe ay malungkot na sinabi ng doktor na maliban sa kanya ay wala na siyang ibang pasyente, siguradong mamamatay na siya sa sobrang boring. Ngumiti naman ang binata at sinabing magkakaroon din agad ito ng pasyente. Sa paglabas ng prinsipe ay agad niyang naisip, kung hindi isinawalang bahala ng doktor ang pagtuturo ni Left Guardian sa kanya ng martial arts, malamang ay hindi siya naging panatag sa loob ng infirmary, dagdag pa nito ay hindi nito makakalimutan ang ginawa nitong kabaitan sa kanya, at sisiguraduhin niyan magpapadala siya ng maraming pasyente. Bigla naman kinilabutan ang dalawang hangal. Sa Great Drill Hall habang nag-iensayo ng formation ang bawat pangkat. Ang mga kedete ay pinag-uusapan ang pagbabalik ng ika-7 prinsipe o ng kedete 7, dahil halos 2 linggo nang huli nila itong makita. Si Magyam naman ay nakangiti siyang tinitignan, dahil sa wakas ay tapos na ang kanyang paghihintay. Masaya namang sinabi ng propesor na sa wakas ay nakabalik na ito. Tanong nito, kung naaalala ba nito ang mga gagawin niya sa formation, agad naman tumango ang binata. Sabay abot nito ng espada at kalasag, tamang-tama lang ito dahil magsisimula na tayo. Sa paglakad ng prinsipe papunta sa formation ay nadaanan niya si Magyam. Bungad nito sa binata, kung natatakot ba itong mag-training kaya't nagtago na lamang ito sa infirmary. May sasabihin pa sana ito subalit dinaanan lamang siya nito na parang walang narinig. Labis naman itong kinainis ni Magyam, dahil binaliwala lamang siya ng binata. Napangiti naman ang prinsipe, sa isip niya, masyado pang maaga para maghimutok ang hangal na ito. Maghintay ka lamang at ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Sinabi naman ng propesor na magsisimula na ang kanilang pag-iensayo, maging handa sa lahat ng oras at palaging panatilihin ang distansya ng bawat isa. Dagdag pa nito, kapag may nangyari ulit na aksidente ay gagamitin ko ang aking otoridad bilang propesor upang matanggal lamang ito. Sumagot naman ang mga kedete ng Mado. Sa pagtaas ng pulang bandila ay kasabay nito ang pagkilos ng mga kedete. Napansin naman ng propesor si Magyam, wika nito, kahit arogante at hangal ang taong ito ay nagagawa pa din niyang pamunuan ng maayos ang kanyang miyembro, katulad ng inaasahan sa isa sa tagapagmana. Ang tanging problema ay si Yowan, dahil nilagay ko siya sa pwesto na nangangailangan ng madaming galaw. Umaasa ako na sana'y hindi siya magkamali. Nagulat naman ito, dahil nagagawa nitong makasabay sa ibang kedete, nasabi na lang niya na mukhang mabilis itong matuto. Sigaw ng propesor, hawakan niyo maigi ang inyong kalasag, at panatilihin ang formation at tindig. Ngayon ay walang gagalaw hanggat hindi ko binibigay ang susunod na utos. Makalipas ang 15 minuto, hindi sadyang nakagawa ng ingay ang mga kedete. Ikinagalit naman ito ng propesor, wika nito, paano nyo matatalo ang ibang grupo? Kung 15 minuto pa lamang ay halos mga tog na ang mga ito sa pagod. Isip nito, halos 2 linggo ang ginugol ng mga ito sa pag-iensayo, subalit kung ikukumpara kay Yowan ay halos ayos lamang ito, kailangan ko siyang bantayan. Itinaas naman ng propesor ang dilaw na bandila hudyat na magpapalit sila ng formation. Sa bandang gilid, labis na galit ang nararamdaman ni Magyam. Dahil kahit isang beses ay hindi pa nagkakamali ang Prinsipe Yowan, hindi siya makakapayag na magpatuloy lamang ito. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa hangal na kedete 80 gamit ang isang telepathy. Sinabi nito na kapag ginawa nila ang third formation ay gawin nito ang sinabi niya. Ngumiti naman ang kedete 80 at sumang-ayon sa prinsipe. Sa pagpapalit ng formation na tinatawag na 3-layer shield formation, ay naisip ng prinsipe, hindi ito ganun kahirap, dahil siguro ito sa inilagay ng nanomachine na simulation sa kanyang utak. Habang nag-iisip ito ay nakabantay na sa kanyang likuran si Kedete 80, nang makakita ng pagkakataon ng hangal ay agad itong naghanda upang sipain sa likuran ang binata. Subalit hindi niya alam na naramdaman siya ng prinsipe na may masama siyang balak. Nagulantang ang Kedete 80 dahil nabuko na ang plano niya.
Dahil siya ay hangal itinuloy pa din niya ang plano, nilagyan niya ng inner energy ang kanyang paa at sabay sipa sa likuran ng prinsipe, ngunit hindi pa tumatama ang sipa ay naglabas ang prinsipe ng inner energy upang magsilbing kanyang proteksyon. Dahil dito ay tumilapon ang Kadete 80, nagtataka ito sa nangyari at hindi ito makapaniwala na mas malakas pa ang inner energy ng prinsipe sa kanya, at isa pa ang pagkakaalam nila ay wala itong inner energy. Habang siya ay nag-iisip, nilapitan siya ng propesor, winika nito, ikaw na naman, dahil sa pagsasanay ay ito ang madalas magkamali. Sa takot ng Kadete ay napabangon ito subalit sa pagtayo nito ay naramdaman niyang na-injured ang kanyang paa. Napatingin ito sa Prinsipe Yowan, dahil hindi siya makapaniwala na na-injured siya nito kahit hindi ito umaatake. Sa pagtingin niya dito ay ngumiti sa kanya ang prinsipe nang may halong pang-aasar. Nanggalaiti naman sa inis ang Kadete dahil dito, subalit sinabi ng propesor na ayusin nito ang sarili nito. Sinubukan naman magpaliwanag ng Kadete, ngunit tinakalan lamang siya ng propesor sa dibdib dahil nagawa pa nitong isisi sa iba ang kanyang pagkakamali. Winika ng propesor, hindi ba't ikaw din ang nakadisgrasya kay Kadete 23? Sa loob ng 3 araw ay wala ka ng libreng oras. Magkakaroon ka ng karagdagang pag-iensayo kasama ako, maghanda ka na pumunta sa impyerno. Ang Kadete 80 naman ay tanging takot na lamang ang naramdaman sa mga winika ng propesor. At sabay sabi nitong, Mado. Nang dahil dito ay labis na kahihiyan ang inabot ni Magiam, dahil alam ng lahat na dakila niya itong alalay. Galit na winika ng prinsipe ang pangalan ni Yowan. Sa kabilang banda, si Redhair pala ay nakita ang lahat ng pangyayari. Ang inner energy ng prinsipe ay malaki ang nilakas higit pa sa aking inaasahan. Alam ko na ang guru niya ay si Left Guardian, subalit mayroong hindi tama. Ang Kadete 80 ay nakakuha ng halos 30 taon ng pag-eensayo ng inner energy mula sa pag-absorb ng Dragon Marble, ibig sabihin ay nalampasan pa niya ito. Imposible na ang lasinggerong guardian na yun ay maging mahusay na guro, maliban na lang kung ipinanganak siyang may malakas na katawan upang maabsorb ang lahat ng energy ng demonic Dragon Marble. Iyon lamang ang naiisip kong dahilan, dahil kahit papaano ay may dugo pa din ng patriarch na dumadaloy sa kanyang ugat. Ang dalawang tagapagmana ay nagsama sa iisang grupo, malamang ay magiging magandang laban ito, wika ni Redhair. Sa loob ng cafeteria, makikita ang pangkat-8 na naghahanda na para kumain. Masaya naman ang prinsipe dahil sa wakas ay nakatikim na siya ng ibang pagkain. Dahil sa loob ng infirmary ay tanging lugaw lamang ang kanyang kinain sa loob ng 2 linggo. Subalit napansin niya na nakatingin sa kanya si Magiam na para bang siya ang gusto nitong kainin. Kung ako sa kanya ay kakain na ako hanggat kaya pa nito. Wika ng prinsipe. Dagdag pa nito, hindi ko alam kung bakit labis ang muhi nito sa akin, subalit wala akong intensyon na patawarin siya, pati na rin ang 6 na sect. Hindi niya alam ang pakiramdam ng walang magawa, habang nakikita mong namamatay ang iyong ina, banta pa nito, na maghintay ka lamang dahil simula ngayon ay dudurugin ko ang lahat-lahat sayo. Nang matapos ang hapunan ay, winika ng propesor, ang schedule niyo ngayong araw ay natapos na. Maaari na kayong bumalik sa dormitoryo, maliban lang kay Kadete 80. Agad naman nagtungo ang prinsipe sa silid ng pangkat 8, sa pagpasok niya ay may tumawag sa kanya. Ito pala ay si Magiam, wika nito, sa tingin mo ba ay basta ka na lamang makakapasok ng walang pahintulot? Isip naman ng prinsipe, siya na naman, inaasahan ko na ito at nagsama pa siya ng mga kapwa niya hangal. Napansin naman agad sila ng ibang Kadete, dahil alam nila na si Magiam na mula sa stealth sect ay mahilig sa gulo. Nagtataka naman si Wanneryo kung ano ang ginagawa ng dalawa. Dahil nakakuha na ng pansin si Magiam ay napangiti ito, dahil magagawa niya na mapahiya ang prinsipe. Lumakad ito papunta sa binata at winika nito sa binata, na nakakadiri ito dahil mula lamang ito sa mababang uri. Dagdag pa nito,
Siguradong naging masaya ka habang nagtatago na parang duwag sa loob ng infirmary. Winika naman ng prinsipe, iniinsulto mo ba ang patriarch? Dahil sinabi mo na mula ako sa mababang uri. Para muna din sinabi na mababang uri ang patriarch. Nataranta naman si Magium sa winika ng prinsipe, dahil siya ay hangal hindi niya naisip yun. Nakangiting sinabi ng prinsipe, sinasabi mo bang mas mataas ka pa sa kanya? Hindi mo ba naisip na siya ang ating patriarch? Galit naman inisip ni Magium, imbis na siya ang mapahiya ay ako pa ang pinahiya ng bastardong ito sa maraming tao. Wika naman ni Wanneryo, mukhang totoo nga ang usap-usapan na ang mga taga-stealth sect ay kumpirmadong mga hangal. Sa gilid naman ay nanunood din si Gaiong-on mula sa Sword Sect, sinabi nito, seryoso ba siyang magpapa-apekto siya sa mga sinabi ng mababang uri na Yuan na yun? Sa sobrang kahihiyan ng sinapit ni Magium ay agad niya itong hinawakan at akma na niyang susuntukin ang prinsipe, subalit bago pa man niya ito maituloy ay may sumalubong na kamao sa kanyang hangal na mukha. Sa sobrang lakas ay napaluhod ito sa harapan ng prinsipe. Sobrang galit ang naramdaman ni Magium dahil sa ginawa nito sa kanya. Sumugod ito at ginamit ang teknik na Fists of Stealth, ngunit sa pagsuntok niya wala siyang tinamaan dahil mabilis na kailag ang prinsipe, sabay tumalon ito pataas. Nagulat naman ang mga ito dahil may kakayahan na itong gumamit ng agility technique. Habang nagdurugo ang ilong ay sumigaw si Magium sa kanyang mga alalay na habulin na nila ito. Sa isip nito, pagkatapos niya ako sapakin ay tumakbo na siya. Hindi ako papayag na ipahiya niya ako ng ganito. Sa kabilang banda, ang prinsipe ay abala sa pagpunta sa kagubatan, mabilis siyang nakarating doon. Habang hinahabol siya ng dalawang alalay, nagtataka sila dahil sobrang bilis nito. Isip ng isang kadete na bakit kaunting distansya lamang ang inilalayo niya sa amin, sa bilis niyan iyon ay kaya niya kaming matakasan. Bigla naman dumating si Magium, winika nito, na huwag kayong pabagal-bagal. Kung hindi niyo siya kayang hulihin ay ako na lamang mag-isa. Di nagtagal ay tumigil na ang prinsipe sa isang mapunong lugar. Sa paglapag nito ay kasunod na niya si Magium. Wika nito, pagod ka na ba, tumakas tanong nito sa prinsipe. Ngumiti ito at sinabing sino ba ang tumatakas. Bigla itong napunta sa harapan ni Magium. Habang magbibigay ng isang atake ay winika nito, sa ngayon ay hindi ko muna kailangan ipakita sa iba ang magagawa ko.